Ano nga ba talaga ang prophecy? Ano ba ang itinuturo ng Biblia tungkol dito? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez. Ako naman po si Pastor Erwin Amador. Pastor Erwin, nung pinag-usapan natin itong apostles and prophets noong nakaraang linggo, ay merong tayong katanungang natanggap. Ang isa nga doon binabati na rin natin, 'di ba? Si Annabel Azanya. Ang sabi nga niya ay pwede nating baraw tignan yung Ephesians 4:11. Kumbaga kasi nga may binabanggit doon about the prophets or one of the gifted people, 'di ba, na ibinigay ng ating Panginoon sa iglesia. At meron pa tayong ibang mga naging tagapakinig ng araw na yon na tuntua nga at ang sabi ay sa wakas, sabi niya, ganda ng topic. Si Ryan Lex Liquido, ganda ng topic, masasagot na rin ang aking mga tanong. Ayan. Salamat po, pastors, sabi niya. At meron namang isa, si Maria Angelita Marina Roa. Sabi niya ay marathoning your episodes now in Spotify. Praise the Lord for what you do. Kung marami pong salamat sa inyong pakikinig, pagsubaybay sa Expositors Edition. Yan. At ngayon nga, ipagpapatuloy natin, Pastor Eric. Baka akala kasi nung mga kapatid natin ay parang replay. 'Di ba? Hindi po, bagong episode po ito. At pinagpapatuloy po natin ngayon ulit yung regarding the apostles and prophets. Well, ang sabi rito sa Ephesians 4:11, yung sinadjust ng ating tagapakinig, ay ang sabi rito, babasahin ko sa New King James Version. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Pastor Erwin, mari bang maipaliwanag mo kung ano yung context nitong verse na ito? Yes, unang-una syempre pag tinignan natin, nagsimula yan do sa verse 8 na lang, yung immediate context niyan. Doon sinabi dito ay therefore it says, when he ascended on high, he led captive the captives, and then he gave gifts to people. And then tinuloy ngayon, ano ba yung ibig sabihin niya? Ano yung gift na ibinigay? Syempre referring to Jesus Christ, siya po yung pinag-uusapan dito, di ba? So ano yung gift na ibinigay niya? Doon sa ibang mga sulat ni Pablo, 'di ba, ay mga gift of the Holy Spirit yung binanggit. Dito naman po mga tao na yung ibinigay na. At nabasa nga ni Pastor Eric 'yan. Kaya nga apostle, prophets, evangelists, and then the shepherd teachers or pastors teachers. So dito ay pinakita na Panginoon ang nagbigay niyan. At ini-explain din talaga ni Pablo nga that there is one body, one spirit, 'di ba? Yung one Lord, one faith, one baptism, meaning the body of Christ. Ang kapag pinag-usapan kasi natin body of Christ, Pastor Eric, hindi lang yung mga local churches na nasa Pilipinas, 'di ba? Yan sa buong mundo. Lahat po ng Christian churches ay kasama po yan. Yan po yung tinatawag na one body. Minsan nabanggit na rin natin, Pastor Erwin, kasi nga may mga nagsasabi na ito raw ay tumutukoy sa fivefold ministry. Subalit gusto nating linawin. Una, sinabi, he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Pasinin natin na bagamat sa 1 Corinthians chapter 12 ay mayroong hiwalay na gift na teaching, dito hindi sinabing some pastors and some teachers, kundi some pastors and teachers. Yes. Medyo Isa lang yung article nila. Technical, tama. Medyo technical, Pastor Erwin. Pag pinag-usapan natin ang grammatical construction nito sa Greek. Pero basically, gaya ng iyong sinabi, ito'y tumutukoy sa iisang office. Hindi hiwalay yung pastor and teacher sa verse na ito, kundi iisa yan, pastor-teacher or shepherd-teacher. Yan.
So, yan ay totoo naman na ang nagbigay niyan sa kabuuan, yung larger body of Christ or the universal, tawag nga natin ay universal body of Christ. Siyempre, si Jesus Christ. Siya talaga yung nagregalo, ika nga, di ba? Gifted men or gifted people, tawag nga nila. Di ba? Ito yung gifted people na ibinigay ng ating Panginoon for, siyempre, sinabi sa verse 12 naman, para saan niya, anong gagawin itong mga tao na ito? Diba? For the equipping of the saints, for the work of ministry, for the building up of the body of Christ. So in other words, ay para ma-build up, ma-edify yung body of Christ. Sabi nga, until kailan ba yan? Diba? Hanggang sa maging, sabi nga, kawangis natin ng ating Panginoon or maturity. Kaya yan ang para doon ibinigay ng ating Panginoong Jesus itong mga ito, di ba? Itong mga apostles, prophets, evangelists, and then the pastor teachers. Pero gusto nating linawin na meron tayong ginawang distinction last week sa ating last episode na yun nga ay meron titawag na official apostles and prophets. Ito na nga yung sinasabi sa verse 20 ng chapter 2. Yan. At meron mga titawag na functional apostles and prophets na sinasabi natin dito sa Ephesians 4:11. Yung sinasabing official apostles and prophets, ito yung foundation of the church, the whole church, the body of Christ. Sabi, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. So ito yung tumutukoy doon sa 12 at saka doon kay Apostol Pablo. No? So wala nang katulad nila ngayon. Yeah. Subalit, so may mga functional. At ano itong mga functional na to, Pastor ito, Erwin? Diba, yung apostles, kasi ang literal meaning naman kasi ng apostles ay send, 'di ba? Send out, 'di ba? O sent isinugo, once. 'di ba? O sent once, 'di ba? Isinugo, 'di ba, ng ating Panginoon sa Tagalog, 'di ba? Yung sinugo. At kumbaga, at marami naman talaga, 'di ba? Ang mga iglesia ngayon ay may mga pinapadala, which is yan yung ating mga church planters, 'di ba? Which is yun naman ang ginawa ni Pablo. Si Pablo siya naman ang kaya nga ayan yung mga sulat niya na lang sa mga churches, 'di ba? Kung ano yung mga pinlant niyang church kung saan sa mga lugar. So naging yan ang naging trabaho, sabi nga, yung purpose niya, 'di ba? So alam natin na itong mga apostles na ito, yung function niya ngayon ay kagaya ng mga tawag na natin ngayon ay church planters. At yung mga prophet ay yung mga preachers. Yan, yung mga sabi preachers. Nga dito, sabi nga sa isang reference sa Systematic Theology, An Introduction to Bible Doctrine kay Wayne Grudem, the Greek word for prophet simply expresses the formal function of declaring, proclaiming, making known. Yet because every prophet declares something which is not his own, the Greek word for herald is the closest synonym. Kasi nga, ito binuksan ko, Pastor Eric, yung sa isang kilalang Greek-English lexicon, di ba? Yung BDAG kung tawagin natin. Bauer, Prophets, Dunker, Arndt, and Gingrich. Ayan yung mga authors na yan. Ang sinabi nga dito, ang unang-unang meaning ng prophets is a person inspired to proclaim or reveal the divine will. Kaya natin ngayon sinabi, or divine will or purpose. At kaya natin sinasabi mga preachers kasi sila yung nagpo-proclaim, di ba, ng revealed will of God. O yung tinatawag nating the special revelation of God, which is the Word of God. Diba? Alam natin na dalawa kasi pag pinag-aralan natin yung revelation of God, yung general revelation, which is yung nature, nagde-declare na totoong may Diyos, diba? At pangalawa ay yung tinatawag nating special or the written will of God. Diyan niya pinapakilala ng ating Panginoon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. At last week, Pastor Erwin, you mentioned na may dalawang function ang prophets. Isa doon ay kumbaga hindi na nagaganap ngayon at yung isa yung patuloy pa rin. Yes, yung tawag natin ay isa foretelling. Parang sinasabi mo yung mangyayari. Parang gano'n lang, di ba? Yung foretelling. F-O-R-E, foretelling. Yung foretelling
Parang yun, sinasabi mo lang. Forth. Yes, sinasabi mo lang kung ano yung sinabi sa'yo. 'Di ba? Which is in this case sa atin, yung Word of God. Kaya nga sinasabi nating preacher. At ganun din naman din yung function ng mga Old Testament prophets. 'Di ba? Usually, kaya nga, pag binasa na ngayon natin, 'di ba, yung mga, ngayon, nasa Bible natin kasi ngayon, lagi sinasabi, thus says the Lord, or this is what the Lord said, then ipoproclaim ngayon nila. 'Di ba? So that is more of a telling sa panahon natin ngayon kasi, which is andyan na yung Word of God. Yan naman ang ginagawa natin, telling. Yung preaching what is already revealed, yung Ayan. naipahayag na. Yan. Yung foretelling, ito naman yung usually pag sinabi kasi prophecy, ang inisip kagad ng tao ay pagpipredict ng future. Subalit pag tiningnan po natin, ito po ay hindi na ito yung function ng prophet sa kasalukuyan. Yes. Kundi ang function na ng prophet ngayon ay hindi to foretell but to forthtell. Ayan. Although we acknowledge, 'di ba? Syempre may mga scholars din naman sa na yung naniniwala, 'di ba, sa gift na ito na somehow, 'di ba? Kagaya ay kanina nag-uusap tayo, Pastor Eric, kagaya ni Wayne Grudem, meron din naman siyang paliwanag na regarding prophecy na hindi necessarily hindi naman preaching, 'di ba? But rather parang on that, yung on the spot, 'di ba, na parang may ni-reveal sa iyo si Lord. Hindi ko alam kung regarding a person, regarding kung ano yung, pero ang isang gusto na natin sabihin na mga kagaya ni Wayne Grudem, hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi niya alam ang sinasabi niya, di ba? One of the scholars na ating namang binabasa, kumbaga, pwede rin nating tignan yung kanyang paliwanag. So, hindi rin naman tayo kaagad mag-jump into conclusion na kung may mga ganun ng paniniwala, para bang ibabrand na natin, di ba, na mga heretical to mga to. Hindi rin naman kaagad. Mga cultic. Yan ang problema Yung para bang kapag isang bagay na hindi ka sang-ayon dito sa taong ito, kaagad blanket condemnation. Samantalang katulad ng ating paulit-ulit na sinasabi dito sa Expositors Edition, dapat i-distinguish natin yung principle, persuasion, preference. Yung principle, yan yung kapag nagkaiba tayo, hindi na tayo magkapatid. Worth dividing for. Trinity, di ba? Yung salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Worth dividing for. Principle. Ang persuasion, worth debating. Pero doon sa principle ay hindi natin kapatid yung umiba sa ating principle. Ayan na yung cult talaga. Yan. Which is, by the way, magkakaroon po, salamat din sa iyong material. Ay tuturo ko yan dyan nga po sa GCF South Metro. Ayan, abangan nyo po. I think June 1 ang schedule ko po dyan. Ayan, cult yan. Talagang, sabi nga natin, ay magdi-divide talaga tayo dyan pag ganyan na ang usapin. 'Di ba, sa principle. Pero pagdating, yun yung tita na essentials of the faith. Pero pagdating sa persuasion, yung tinatawag nating non-essentials, ay pag sinabi nating essential at non-essential, hindi natin sisabing ito importante, ito hindi importante. Pag sinabi nating essential for salvation. So kung pagdating sa principle, essential for salvation yan. Pero pagdating sa persuasion, katulad ng pananaw, katulad ng diniscuss natin last week, yung cessationism, continuationism, contextualism, yun ay mga iba't ibang persuasion worth discussing, even worth debating, pero hindi ibig sabihin nito na porke nag-iba na yung pananaw ng tao, hindi na natin ituturing na kapatid sa Panginoon. Yan. Kaya diba? Dapat mag-ingat tayo sa blanket condemnation. Oo, within the denominations, 'di ba, ay yung distinctives. Yan. Diba? Meron talaga, 'di ba? Hindi naman natin talaga may pagkakaiba-iba, 'di ba, within the body of Christ, pero nagkakasundo lahat doon nga sa tinatawag nating principle. So mahalaga 'yon. Yung yan din sinasabi mo ngayon, Pastor Eric, regarding principle and persuasion. So mahalagang
maintindihan yan ng ating mga tagapakinig para hindi rin naman tayo masyadong tawag nga eager beaver, di ba? Na kapag ka medyo Yung umiba gigil sa'yo, ba? Gigil mag-condemn. gigil ka, which is distinctives pa lang pinag-uusapan natin o matter of persuasion, talaga namang ang bilis-bilis nating magbigay ng label. 'Di ba? Yung mga bibigyan mo kaagad ng isang label na heretical. 'Di ba? Kaagad yung kausap mo o yung kabilang doon sa denomination na 'yon. Katulad nga halimbawa nitong pinag-usapan nating nakaraang conference, no? Yung tinatawag na Strange Fire Conference. With all due respect sa mga organizers, no? Para bang ang dating, nalilimit lang sa mga Pentecostal charismatic yung ganitong paniniwala. Pero you have to remember this, si Wayne Grudem, na isang Reformed theologian, ay naniniwala sa modern day prophecies. Kaya dapat, hindi ka kaagad nag-i-issue ng blanket condemnation. Of course, kung halimbawa, mamaya di-discuss natin, kung halimbawa yung nagpapakilalang prophet, hindi lamang sa nagkaroon ng false prophecy o hindi nagkatotoo yung kanyang sinabi, kundi yung iba pang aspeto ng kanyang theology ay may question. Katulad halimbawa ng prosperity gospel, ay doon pwedeng questionin mo at gamitin natin yung term na ginamit ni Hank Hanegraaff sa kanyang book na Christianity in Crisis, pwede pa natin sabing cultic. Pero wag ka agad na porky naniwala sa modern day prophecies, the way na sinasabi na revelatory ito, hindi yung sinasabi natin na exhortatory o preaching ba. No? Wag ka agad gigil na mag-condemn. Kasi example, ito sabi nga ni Wayne Grudem sa kanyang aklat na Systematic Theology, An Introduction to Bible Doctrine, at pag binasa mo to, kitang-kita mo yung pagiging reformed ng kanyang theology. Ang sabi niya, pagdating doon sa section ng prophecy, kasi ang chapter 53, Gifts of the Holy Spirit part 2, specific gifts, at tinalakay niya yung prophecy. Ang sabi niya ito, although several definitions have been given for the gift of prophecy, a fresh examination of the New Testament teaching on this gift will show that it should be defined not as predicting the future, nor as proclaiming a word from the Lord, nor as powerful preaching, but rather as telling something that God has spontaneously brought to mind. So kumbaga ang kanyang definition, hindi lang foretell, hindi foretell, para sa kanya fresh revelation. At ito nga yung halimbawa, may kausap ka, tapos ay meron kang nakitang word sa halimbawa na nakasuperimpose sa kanyang muka. Halimbawa ay nag-struggle yung tao sa pornography. Tapos, kung ikaw, halimbawa, may gift of prophecy, the way they explained it, kasi si Jack Deere, dating professor ng Dallas Theological Seminary, in fact, isa siya sa contributor ng sa The Bible Knowledge Commentary. Kung babasahin natin sa Old Testament portion nito, ay ito, later on, naniwala siya sa modern day prophecies. Kinuwento niya sa book na Surprised by the Voice of God, na may kausap siya, tapos parang may neon sign na nakita niya nakasuperimpose sa mukha ng tao, at kumbaga nireveal sa kanya kung ano yung secret seed ng taong yun. Ganon din ang paliwanag nitong si Wayne Grudem pagdating sa modern day prophecy. So diyan makikita natin, 'di ba, na may mga scholars na may paliwanag sila regarding that matter. And kahit yung ano pa yun, merong isang journal, ito naman sa Assemblies of God, wherein doon naman maganda rin kasi sinagot nila yung librong Strange Fire. Actually, nabanggit din nila. Yung nauna pang libro din, yung Charismatic Chaos, and then ito nga, yung pangalawa, yung Strange Fire. So, maganda rin, 'di ba, na doon sa mga, kumbaga, alam mo na hindi ka naman sang-ayon din, 'di ba, doon sa isang paliwanag o isang view, pero maganda rin iniintindi mo how they explain things, 'di ba? Kagaya nila, ini-explain nila doon regarding sa gift of the Holy Spirit. Pinaliwanag din nila
Kumbaga, they put into writing din yung mga paliwanag. For example, ni John MacArthur. At then, sila naman, nagbigay din sila ng kanilang paliwanag. So, dun sa mga quote-unquote, di ba, bashers, di ba, sa charismatic or sa Pentecostal side, maganda rin magbasa rin naman tayo yung mga scholarly work ng mga tao na ito para naiintindihan din natin kung saan sila nanggagaling. Dahil ako ngayon, Pastor Eric, siguro talagang dala na lang din siguro ng habang tayo ay nagkakaedad, di ba? Buti umamin ka na. Mas nagiging tayo, ano ba tawag doon? Malumanay na, di ba? Na hindi na gaya dati na pag kontra sa yung paniniwala, sasagutin mo na kaagad, di ba? Na para bang ikaw lang ang tama sa mundo. Parang gano'n. Ngayon kasi nakita mo na baka naman may mali ka rin naman, baka tama sila. So dapat din naman nating intindihin, 'di ba, itong mga paliwanag nila. Dahil may mga scholars sila. Kailangan nating i-admit 'yon that we don't have the corner of truth na parang nasa atin lang, 'di ba? Kumbaga sa denomination lang natin yung mga Bible scholars. Hindi rin naman ganoon. Kagaya na nga yan, Wayne Grudem, 'di ba? Parang reformed, 'di ba? And yet naniniwala, 'di ba, sa prophecy. So, Hindi pa natin binabanggit si John Piper. John Piper also, alam ko naniniwala siya sa pagpapatuloy, 'di ba, ng mga gifts of the Holy Spirit or yung nakakabulol kasi yun continualist, 'di ba? Continuationist. Continuationalist, 'di ba? Yan. Doon siya sa side na yun, compared kay John MacArthur na cessationist, 'di ba? So, although nag-uusap naman sila, meron nga din nagsabi sa akin na maganda rin yung kanilang ang tawag, pag-uusap regarding that matter. Sabi, maganda rin mapanood. Hindi ko lang nakuha yung link kung saan maganda rin naman yung naging discussion ng dalawa. Yung ating gustong linawin huwag kaagad mag-condemn. Mm-hmm. No, blanket condemnation porke may isang aspeto na disagree ka, lahat na lang ng kanyang itinuturo, itatapon mo na. Para pagkain nga ng isda yan, kain laman, tapon buto. Yun ang ating dapat tatandaan. At Yes. hindi ho exclusive lang sa mga Pentecostal at charismatic ang paniniwala na may modern day prophecies na hindi lamang preaching. Yan. Although, of course, sa view natin, ako, pag tinanong mo, ang explanation ko, syempre, on the preaching side, di ba? So, yan yung view. At ina-acknowledge ko naman na may mga views kagaya ni Wayne Grudem, 'di ba, na ganun yung kanyang paliwanag, kaya lang mas leaning ako towards doon sa more of yung sa prophecy ngayon is more of the proclamation of the word of God, yung Bible. Ako naman, yung sinabi ko last week na contextualization o contextualism, na kung saan lalo na sa mga lugar na limitado pang access o hindi pa napapasok ng Biblia, may mga ginagawang supernatural manifestations ang Panginoon sa mga lugar na yon. Tapos as they grow in the faith, as the Word of God, the printed Word of God is introduced to them, ay kumbaga sa sanggol na pinapadede, ay inaawat na sila sa gatas, kumbaga, para mas matuto na silang manangan sa written Word of God. Yun ang aking pananaw. Now, Pastor Erwin, merong standard sa Bible, kung ipipilit nga lang, na ang kasama pa rin hanggang ngayon yung foretelling. Diba? Merong sinabi sa Bible na standard sa Deuteronomy chapter 18 na standard para sa mga nagpapakilalang propeta. No, sabi rito sa chapter 18 verse 20 ng Deuteronomy, babasahin ko sa ESV, "But the prophet who presumes to speak a word in my name that I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that same prophet shall die. And if you say in your heart, how may we know the word that the Lord has not spoken? When a prophet speaks in the name of the Lord, if the word does not come to pass or come true, that is a word that the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously. You need not be afraid of him." So, meron palang one-strike policy sa mga predictive prophecies.
Yes, sabi nga, kapag hindi natupad yung kanyang prediction, it did not happen, 'di ba? Alam mo na raw, you will know that the Lord did not give that message. So, at ang kaparusahan doon mabigat, Sir Eric, kamatayan, 'di ba? Kumbaga sa panahon Law of Moses kasi stone to death 'yan, 'di ba? So, mabigat yung nakaatang doon sa kumbaga yung burden of proof, 'di ba? Ay nandun sa nagsasabing siya ay propeta, 'di ba? At mabigat 'yan dahil lalo na kung hindi 'yan ang sinasabi ng Panginoon, tapos sinasabi mo na ito ang sinasabi ng Panginoon. Ay mahirap 'yan. Parang you are putting words, 'di ba, in God's mouth na hindi niya naman sinabi, na pinalalabas mo na sinabi ni Lord, 'di ba? Ay hindi 'yan yung nakakatakot 'di ba? Kaya mas sa panahon natin ngayon, kaya ako mas ako doon sa Word of God. Kasi nga, ayan na yan nakasulat na yan. Even when it comes to sin, nandyan naman yung kasalanan. At talaga namang mako-convict yan. When the Word of God speaks, I believe yung Holy Spirit naman kikilos to convict yung person doon sa kasalanan. Kaya Although sabi mahirap mo nga, kasi yung mga ganitong mga nagpapakilalang prophet, ang hilig-hilig sa predictive prophecy. ayun ang Katulad ng problema. mga nagpapahayag ng kapag may eleksyon, mahilig yung mga ganyan. Nakita ko si ganito mananalo. Di ba? Meron nga isang Meron nagpakilalang prophet. Nagkamali na. May mga nagkakamali ngayon. Meron isang nagkataong tumama. No? Ito ay hindi na natin babanggitin by name. Pero ito ay isang Indian prophet na nakapunta na rin sa Pilipinas. At usually nakasuot ito ng orange na robe. Yan ang ating clue. At kanyang pinredict yung supposedly pagkapanalo ni Donald Trump. Ngayon, nagkatotoo. Nung kanyang pinahayag na mananalo itong si Donald Trump. And before we jump to conclusion na sabi nila, that proves that he is a true prophet, remember na all we could say is he just got lucky. Kasi we have to remember, even if he did predict a Trump victory, remember that he has a 50-50 chance of hitting it. Kasi dalawa lang ang presidential candidates doon sa Amerika. Hindi kagaya sa Pilipinas yan, di ba, na parang free for all. Diba, dito sa atin. Nga. Paramihan ng kandidato. Ito pa, yung isang example pa, nung prophecy din, nung prophet daw na ito. Nasabi niya, there is a place called Mindanao. And below that strait, S-T-R-A-I-T, is a place called Compostela. Alam mo ninyo, maraming geographical blunder yung prophecy na yun. Ang Compostela po ay a province located in Mindanao, not below. Not below Mindanao. And Mindanao is an island, not a strait. Tandaan natin, if it was God who really gave that prophecy, shouldn't we at least expect accuracy as far as geography is concerned? Kaya ang batting average sa sino bang ipagpipilitan ang predictive prophecy, ang batting average hindi 50%, hindi 99%, dapat 100% accuracy. Kasi nga, kung hindi, ito ang batayan, di ba? Yung Deuteronomy 18. Kasi ating principle yan, di ba? Hindi lang naman sa kay Law of Moses lang yan, na panahon lang nila. Kasi ito pa rin yun, hindi naman magbabago yan. Dahil kung totoong pinapasabi ni Lord yan, na hindi magkakamali yan, di ba? Accurate, sabi nga, di ba? Sabi mo nga kanina, accurate. Bawat sinasabi ng nagpapakilalang propeta doon sa kanyang prediction, accurate yun. Mangyayari dapat yun. Kung yan ay galing sa ating Panginoon. Pero may isa pang standard, Pastor Erwin. Sabi natin, kapag merong hindi nagkatotoo, isa lang sa kanyang prophecy, ay maaari na natin siyang i-reject. Now, let's say na nagkakatotoo palagi yung kanyang hula. No? Ang sabi naman sa Deuteronomy chapter 13, verse 1, if a prophet or a dreamer of dreams arises among you and gives you a sign or a wonder, and the sign or wonder that he tells you comes to pass, and if he says, let us go after other gods which you have not known, and let us serve them, you shall not listen to the words of that prophet or that dreamer of dreams. So,
hindi lang susukatin kung nagkatotoo yung kanyang prophecy, kundi titingnan din natin yung theology na kanyang pinipreach. Ayan. Kung saan ka inilalapit, di ba? Kasi yun, ang sinabi dito sa Deuteronomy 13, come, let us worship other gods. So, tama ka. Dapat yung theology niyan, inilalapit ka sa tunay na Diyos. Hindi sa kung kanino man, hindi sa sarili niya, hindi sa organization niya, kundi sa ating tunay na Diyos. So, isa rin tong sukatan, di ba? Yung theology nung nagpapakilalang propeta. Ang mahirap, Pastor Erwin, kasi gumawa na ako ng research dito tungkol sa mga modern day prophetic movements. At napapansin ko, whenever they summarize yung mga tinatawag nilang restoration movements of the Holy Spirit, meron silang binabanggit, at ito, maaari natin itong talakayin, banggitin ng pangalan, kasi it's a matter of record na no? Itong isang post-World War II healing revivalist, si William Marion Branham. No? Ang tawag sa kanya nung isang aklat na tungkol sa modern day prophecies ay he is a saint of God. Pero itong si William Marion Branham, okay? Lumalabas, hindi naniniwala sa Trinity. Sa kanyang isang babasahin, Jesus Christ is God. Ang sabi ni William Branham, no matter how hard you try, you cannot prove that there are three gods. Una-una, mali kagad ang intindi niya sa Trinity, di ba? Wala naman, hindi rin tayo naniniwala sa three gods. Totoo. At itong sabi niya, you can't put God into three persons or three parts. You can't tell a Jew that there is a Father and a Son and a Holy Ghost. The church changed its unchanging God from one to three. Yes, if there were three gods, you might very well baptize for a Father and a Son and a Holy Ghost. If Jesus is both Lord and Christ, then He, Jesus, is and cannot be else but Father, Son, and Holy Ghost in one person manifested in the flesh. Lalabas, hindi siya Trinitarian, kundi lalabas Unitarian, modalism. Isa lang ang person ng God. Sabi niya, it is not God in three persons, Blessed Trinity, but one God, one person, with three major titles, with three offices, manifesting those titles. So, paano nating masasabi na itong nagpapakilalang propeta na to na isinasama sa listahan ng mga nagtuturo ng modern day prophecies ngayon? Paano natin sasabing ito'y totoong propeta ng Diyos? Pagdating sa principle, sa essential doctrine, salungat siya sa ating itinuturo. Ayan. So, alam mo na kaagad, 'di ba, na mukhang may problema na kaagad tayo diyan, 'di ba? Kahit ba sabihin mo nagkakatotoo ang kanyang mga hula, 'di ba? Problema rin dahil nga one of the essentials of the faith is yung Trinity, 'di ba? Importante 'yan. Naniniwala tayo sa Father, Son, and Holy Spirit. And yet the Bible calls them one God because they are one in essence. Iisa lang po yung essence niyan in three persons. Nagpinakilala 'yan sa atin ng Biblia. Subalit yan, so malaking problema kasi nga part 'yan ng essentials of the faith, yung the doctrine or teachings about the Trinity. Lumalabas diyan parang oneness, 'di ba? Ayun yung tinatawag natin sa ngayon, 'di ba? Yan yung tawag natin diyan sa hindi naniniwala sa Trinity na kumbaga isa lang si Jesus, siya na yung Father, siya rin yung Holy Spirit. Ang tawag diyan sa ngayon yung oneness, 'di ba? Tayo naniniwala sa Father, Son, and Holy Spirit. Yung essence nila iisa. Kagaya nga ng lagi mo nga itong nababanggit din at babanggitin ko rin ito sa June 1 na kapag pinapakilala natin si Jesus Christ as God, 'di ba? Hindi natin sinasabi na He is the Father, but rather He is equal to the Father, and the same with the Holy Spirit, He is equal with the Father and kay Jesus Christ because they are one in essence. Yung pagka-Diyos nila ay iisa. Subalit, sabi nga, three persons, pero kung pipigain talaga tayo, Pastor Eric, when it comes to Trinity, alam ko mahabang usapin yan. Pero, syempre, hindi natin totally kayang i-explain, di ba? We cannot fully explain God, who is, sabi nga, siya ay infinite. Infinite yan Finite lang ang ating pag-iisip. Kung ano lang yung kapahayagan ng salita ng Diyos, yun lang yung ating paliwanag din. Kung ano yung nakikita natin na pinahayag ng salita ng Diyos, ganun lang din natin siya ay maipapaliwanag.
By the way, may dagdag ko lang nakakapangilabot, Mhm. no, na isa rin sa turo ni Branham, yung isa sa revelation sa kanya ay yung Mhm. tinatawag na serpent seed theory. Mm. Na ang Mhm. original sin ay si Eva daw ay nagkaroon ng sexual relation Mm. doon sa ahas. At yung ay kanya naging anak daw si Cain. Mm. Tapos ito So- rin si Branham nag-prophesy na noong 1977 daw ay magaganap ng rapture. Mhm. Obviously, Hindi hindi naman po nangyari. naganap. Mm. So makikita natin, based sa Deuteronomy 18, based sa Deuteronomy 13, 13. talagang questionable itong si Mhm. William Marion Branham. Matagal nang patay ito Pastor Mhm. Erwin. Ngayon, yung tinutukoy naman nating Indian prophet, in fairness, nung nakausap ko yung isang kilalang bishop na napasama sa conference nila, siya Mhm. mismo personally, he told the organizers, you should examine yung tinuturo ng taong yan. He warned them about the teaching of that Indian prophet. Mhm. Ayan. Hindi ibig sabihin kaisa siya dun sa itinuturo ng nagpapakilalang propeta na yun. So tayo ay maging maingat po tayo, 'di ba? Maging mapanuri, 'di ba? Maganda rin naman po na parang critical thinkers, lahat ng sinasabi ay ating pong tinitingnan in light of what the word of God is saying. Kaya mahalaga ngayon ang Biblia eh. Napakahalaga po ngayon ito. Ito dapat maging rooted tayo sa salita ng Diyos dahil ito yung magsasala eh. Ito yung parang strainer natin ngayon. Malalaman mo ngayon kung ano ba to? Totoo ba tong sinasabi nito? Propeta ba talaga to? O isang bulaang propeta? Ayan salita ng Diyos ang ating paninindigan. Kaya dapat ay kapag may nagkiklaim ng predictive prophecy ang binibigay, ay daw tayo, ingat po tayo kasi ang bigat ng standard ng Bible eh. Ang standard doon ng Bible ay one strike policy. At saka titingnan nun natin yung theology nung nagtuturo. No po? Again, katulad ng binanggit natin kay Grudem, hindi dahil naniwala sa modern day prophecy, blanket condemnation na. Pero hindi rin naman dahil naniniwala sa modern day prophecy, lahat ng kinuturo tatanggapin na natin. Kasi hindi naman ibig sabihin porke nagpa-prophesy, lahat na ng sinasabi niya galing sa Diyos. So ingat po tayo. Still, the Word of God is our standard, the Bible. Yes. And I think kahit naman yung mga scholars nakabilang sa naniniwala talaga na operational lahat ang gifts of the Holy Spirit, yan din naman nasasabihin Siyempre, 'di ba, talagang kailangan talaga maging mapanuri pa rin tayo dahil even in their own ranks, sabi nga ay chine-check nila yan. Dahil alam pa rin naman nila na ang standard ay ang salita ng Diyos. Ngayon, yung sinabi mo, Pastor Erwin, na hindi, kumbaga, wala na yung mga predictive prophecies. At ang prophecy ngayon ay forth-telling, F-O-R-T-H, hindi na foretelling, F-O-R-E. Still, kailangan pa rin nating suriin ito. Diba? Sabi nga sa 1 Thessalonians, chapter 5, kung titingnan natin, ang context nito ay prophetic utterances. Now, we have to remember na nung time na to, hindi pa kumpleto ang New Testament. Kaya meron pa pong mga revelatory gifts ng panahon na yon. At ang sabi rito sa 1 Thessalonians 5, simula ko na sa 19, do not quench the spirit. Do not despise prophecies. Okay? Pero hindi tumitigil dun. Hindi naman ibig sabihin na lulununin mo na lang lahat. Yayakapin mo na lang lahat porque nagpakilalang ito'y prophecy. Yes, do not be quick to condemn. Do not be, kumbaga, issue a blanket condemnation. Do not quench the spirit. Do not despise prophecies. But, ang sabi, test everything. Hold fast what is good. Abstain from every form of evil. Kumbaga, ito yung pang-balance. Ito yung nagpaliwanag. Diba? Doon sa do not quench the spirit, do not despise prophecies. Ayun, yung test everything. Hindi naman sinabi ni Pablo nga, diba, na sige, paniwalaan mo na lahat. Sabi niya, test it. Sa paano ngayon natin siya itetest? Sa panahon po natin ngayon, buo na ang salita ng Diyos. Diba? Naandyan ang salita ng Diyos. It is the Word of God. So, dyan natin ngayon susukatin. Yan na ngayon yung standard natin. Sa paano natin malaman na ito ba
sa Diyos ba to o hindi? Ayan ang salita ng Diyos, di ba? Kung yan ay kumukontra directly, kung kumukontra na yan sa salita ng Diyos, automatic na yon, Pastor Eric, di ba? Kontra na yan eh. Di ba? So, it will fall, sabi, Deuteronomy 13 agad yon, di ba? Na mali na agad ang theology mo kasi kontra sa salita ng Diyos. So, automatic. Wala na yan. Abstain from any form of evil. Shun it, di ba? Shun away from yung sa nagpapakilala na prophet na yan. Kaya nga dapat sabi nga test everything. Yung Greek word nito ay patungkol sa pagsusuri, no? Pagsusuri tungkol sa kung ito ba ay genuine na metal, alba gold or silver, o ito'y fake. Diba? Yeah. So yun ang ibig sabihin ng test everything. At kapag nakita natin na ito'y ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, yakapin natin. Diba? Hold on to what is good. Yun ang sinabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5. Hold fast what is good. And then sabi, abstain from every form of evil. Yung nga, yung kain laman, tapon buto. Yeah. So kailangan, kaya sabi ko, at the end of the day, kailangan tayong rooted sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi tayo magbabasa ng salita ng Diyos, paano mo matetest? Diba? Wala ka ngayon pang testing. Kasi hindi mo rin alam yung salita ng Diyos. Hindi mo ngayon alam, totoo ba to o fake? So, ang hirap ngayon. Kaya maganda, masanay po kayo dun sa totoo. Diba? At yan yung salita ng Diyos. Sabi nga, kapag karaw po yung sa bangko, diba? Ay yung para malaman ang teller kung fake yung pera, o hindi, ang lagi kasing hawak niyan ay yung totoo. Kaya pagka nakahawak ng fake, alam niya kaagad, fake ito. So the same is true kung tayo po ay talagang talagang rooted sa salita ng Diyos, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, mabilis na yan eh. Kumbaga, madedetect mo kaagad eh. Di ba, na something is wrong doon sa sinabi niya. Alam mo agad na may problema. Kasi nga, it contradicts the Word of God. Kaya maganda, alam natin yung totoo. Alam natin yung salita ng Diyos. Subalit, Pastor, may mga claim. Si Grudem, sinabi to ni Wayne Grudem, na ang katumbas ng Old Testament prophet sa New Testament ay ang apostol. Yan ang sinasabi niya. Tapos, yung mga prophets ng New Testament, ito raw ay hindi kalibel ng mga Old Testament prophet, kaya hindi daw nag-a-apply sa kanila yung one-strike policy. Kasi may binabanggit dito sa 1 Corinthians 14, nung nagbigay na instruction si Pablo kung papaano yung pag-ooperate ng mga gifts, katulad sa tongues. Sa tongues, hanggang 3 lang. No? One at a time. At dapat may mag-interpret. Pag wala nag-interpret, tahimik na sila. And then pagdating naman sa prophecy, sabi rito sa 1 Corinthians 14:29, let 2 or 3 prophets speak and let the others weigh what is said. If a revelation is made to another sitting there, let the first be silent, for you can all prophesy one by one, so that all may learn and all be encouraged. So ang sinasabi rito, dahil nga wini-weigh mo so may room for error daw sa mga modern day prophets. Kumbaga, meron pa ako isang nabasa na yung mga prophecies daw nitong mga local prophets na ito, no? Na kahit daw ito ay sabi mo ng predictive, revelatory, ito raw ay for a specific church, a specific person, hindi daw ito katulad ng nasa Biblia na for the entire body of Christ. Yun yung kanilang paliwanag dito, Pastor Erwin. Ano yung kasagutan doon? For me, 'di ba, yung lalo na yung word na way, 'di ba? It's a very to sabi nga dito sa ang meaning niya ay to pay careful attention, to evaluate, to judge kung tama o mali, 'di ba? Yung sinasabi kaya nga 2 or 3 prophets, and then if a revelation, which is I do believe kasi, 'di ba, yung revelation yan yung ibinigay na ng ating Panginoon Again, yung sa general revelation, and then the special revelation, which is the Word of God. Naniniwala ako na dun mo pa rin siya susukatin. Kahit na sabihin mo na, 'di ba, na sa isang person, para sa isang person yung sinasabi mo, 'di ba? Paano mo ngayon masusukat? Will it edify the person?
'Di ba? Minsan kasi ako niyan. I myself, 'di ba? Naka-experience niyan na may mga nagpo-prophesy sa iyo, 'di ba? Sa buhay mo, kung ano yung mangyayari sa buhay mo. Ang tanong, 'di ba? Kasi alam naman natin all the gifts are for the edification of the church. Does it edify you? Dalawa lang 'yan eh. Either inilagay mo sa ulo mo 'yon, 'di ba? Or natakot ka, 'di ba? So, kasi pagdating sa sin, common naman 'yun eh, 'di ba? Nasa Bible pa rin naman 'yun eh. Kumbaga pag sinabi niya na mukhang may kasalanan ka, alam naman nung tao na 'yun dahil nakasulat naman sa Bible pag kasalanan. Ngayon, yung mga mangyayari lang sa buhay mo in the future. O yung sasabihin sa iyo na siya ang pakasalan mo. Diba, ano ba 'yan, 'di ba? Ano yung nangyayari sa iyo, 'di ba? Do you have that peace, 'di ba, na mararamdaman mo rin naman eh. Kung nakaka-edify ba yung ginagawa nitong tao na to o hindi. Kasi again, yun ang sabi ng scripture. Doon ako pupunta. Does it edify you? Do you have peace, di ba? O dapat mo pa rin i-discern. Totoo ba yung sinasabi niya? Ano ba sinasabi ng Bible? Paano ba yung discernment? Kasi nga ito, pinag-aaralan ko rin yung sa context ng Matthew 7. Kasi discernment yan. Kasi ipipreach ko yung sa freedom. Diyan po, binabati rin namin yung sa freedom in Christ sa Canada. Diba, Matthew 7, yung broader gate, narrow gate, that's still in the context of discerning ano yung saan kang gate papasok, diba? At sabi doon, beware of false, kasunod nga nun, beware of false prophets. So, very timely lang din. So, kailangan talaga i-discern mo kasi. And then, ang ending ng Matthew 7, Word of God, Pastor Eric, diba? So, doon mo makikita na, doon ka talaga babase. Yun yung foundation mo, doon ka tutungtong eh. Yun yung house built on a rock. Yan yun, diba na, Word of God. So, kumbaga, syempre, obedience to the Word of God din sinasabi doon. So, doon ka pa rin babase. So, babalik ako. Kapag nabasa ko yung word na Revelation, babalik ako sa Word of God. That's how I will explain the written it. Word of God. Written of Word of God. Doon ko siya dadalhin. Of course, sabi mo nga, 1 Corinthians, yung sinusulat pa lang ni Pablo yan, sinusulat pa lang niya. Diba? So, hindi pa naman talaga at hindi pa kumpleto New Testament ng time na yan. Ngayon, hawak na natin ang magiging sukatan na natin ngayon, 'di ba, dito sa mga nagsasabing prophecy, prophets, salita ng Diyos. Doon pa rin ako pupunta. Mas para sa akin safe 'yon. Mas safe pa rin kung sasabihin ko na ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. 'Di ba? Then pray for an insight, 'di ba, kung paano mo talaga maipaliwanag 'yan at para mai-apply ng tao yung principles diyan sa salita ng Diyos. Kasi yun ang importante. Kailangan kasi makita nila, 'di ba, yung papaano nila i-apply itong salita ng Diyos sa senaryo sa buhay. Kasi kaya maraming nahuhulog, Pastor Eric. Kasi yung mga nagtanong na anong gagawin ko sa buhay ko? 'Di ba? Anong gagawin ko imbis na bukas? mag-isip. Sino mapapangasawa ko? O ayaw na nila mag-discern ng desire ni Lord. Ayaw nilang maghirap mag-isip. Ayaw nila eh. Kasi siguro laziness, 'di ba? Kasi mas madali nga naman magtanong at sagutin ka kaagad. Tapos na. Paniwalaan mo na lang 'yun. Hindi naman ganoon ang sinasabi natin. We need the Word of God. We need to discern the Word of God. And it takes, sabi nga, it takes some time. You need to really dig deep, di ba, sa Word of God. Hindi naman pwedeng isang upuan yan, ayun na kaagad, di ba? It takes time. Alam natin yan. Hindi naman ganun kabilis yan. Kaya lang, instant tayo ngayon sa mundo natin, Pastor Eric. Kaya pati sa direction, pati sa instant guidance, gusto instant. Yes. Ang isang mas concern ko, Pastor Erwin, may mga nagpapakilalang prophet o sinasabi nila, nangusap ang Diyos sa kanila. Ang problema, ginagawa nila yun para wala mag-question sa kanila. Para bang kapag sinabi nila, ito sinabi ng Lord, paano ka pang kukontra? Pag kumontra ka sa sinabi nila, para kang kumontra sa salita ng Diyos, kay Lord mismo. Pero kung susundin natin yung 1 Corinthians 14, diba? We are to weigh what is being said. And so, hindi pwedeng hindi ka kukontra kung hindi na ayon sa salita ng Diyos yung itinuturo. Kaya lang may iba, yun ang kanilang pandepensa. Tapos babanata ka pa ng touch not the Lord's anointed. Diba? You are not to question the prophet. Tuloy, nangyayari, nakakaroon sila ngayon ng authority beyond what the Bible has bestowed upon men of God. Diba? Tayo may authority, pero authority natin hindi absolute.
At ang authority natin rests on the Word of God. Yes. At anumang ginagawa natin, sinasabi natin, pag hindi ayon sa Biblia, we should be corrected. We should be rebuked if needed. Di ba? Kasi nga, tayo'y pwede pa magkamali. Pero may iba, ginagawa nila ngayon itong blanket authority. So, kaya yun nga yung nakakalungkot. Sorry, Pastor Eric, pag tinitignan ko yung kasaysayan, di ba? History ngayon, balik tayo. Sa Pilipinas na lang, yung mga nagsasabi na nakakausap nila ang Diyos, delikado eh. Ngayon, di ba, hinahunting lalo ng ano yan eh. Hinahunting ng batas yan. Usually, may ginagawang anak ng Diyos, appointed Diyos, son diba? of God. Minsan hinahunting yan ng ngayon, ng ating batas, di ba? At hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa. Kasi may ginagawa pa lang hindi ka nais-nais. May ginagawang kasalanan, di ba? So, it all, again, falls dun sa Deuteronomy 13, di ba? Kung ano yung buhay niya naman, di ba? Inililigaw niya yung mga tao, yung mga sumusunod. Nakakaawa din, 'di ba, itong mga tao na to. Dahil nga siguro diyan sa sinasabi niya na nakakausap ko ang Diyos eh. O 'di ba, syempre. So para bang nangyayari untouchable. Ayan. Usually naman sabi ko ang Lord naman mabuti naman niya. He is good. He is just. Ayan, 'di ba? Ayan ang ngayon naman nakikita natin. Sabi nga, walang lihim na hindi nabubunyag eh. Ilalabas naman ni Lord yan. I-reveal ngayon kung totoo o hidwa talaga itong mga tao na ito, di ba? Kung kabilang dun sa talagang hidwang pananampalataya, i-reveal naman ni Lord yan. At isa pang problema sa mga ganitong mga katuruan, para bang sinasabi nilang hindi na kailangan na ang tagapangaral ay mag-aral sa Bible College, sa seminary, sapagkat meron ng instant download, i-reveal din naman ni Lord ang kanyang katuruan. Hindi po bina-bypass ni Lord ang isip para po sabihin na meron siyang revelation. Di po na meron siyang gustong ipahayag. Kailangan pa rin talaga mag-aral ng salita ng Diyos, ng Biblia, ang isang mangangaral at mari nating silang suriin ayon sa katuruan ng Biblia. Kasi may napaglingkod na natin ito minsan na may pinag-iiba pa sila yung logos, which is the printed word, and rema, spoken word. At sasabihin nila, yun daw mga prophecies ay mga rema. O spoken word. Pero pag inaral niyo po sa Greek, sinanimuso yung dalawa. Wala hong masasabing malaking difference ang logos at rema. At hindi ito a special kind of word, yung pong rema. Kundi, halimbawa, sinulat ko yung script, that is logos. Binasa ko out loud. Binasa ko ng malakas, that is rema. Kaya maganda po, aral-aral pag may time. Yung pong rema, di ba? Kapag tinignan nyo yung meaning yan, a series of words. Yun lang naman yung binigay. Magkakadikit na salita, sentence, di ba? In other words, kapag sentence lang din yun na sinasabi mo. So that's rema. So ako, nung nakita, kaya maganda talaga, tama ka, Pastor Eric, mag-aral tayo ng salita ng Diyos, whether kung kaya mo, 'di ba, go to the seminary, kung hindi, yung tinatawag nating informal or magbasa ka ng mga libro, 'di ba, na magagandang makakatulong sa iyo kung papaano mo iintindihin yung salita ng Diyos. Well, sumatotal ng ating pinag-usapan, Pastor Erwin, ay kinakailangan makita natin that the Bible is sufficient for faith and life. Anumang ating paniniwalaan, anumang ating ipamumuhay, ay dapat na ang batayan ay ang salita ng Diyos. At dito tayo magtapos sa verse na ito, Pastor Erwin, sa 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So makikita po natin ang Biblia po ay sapat na po sa ating pangangailangan, at bagamat with due respect sa mga naniniwala sa mga modern day prophecies, masasabi po natin sapat na po ito sa ating pananampalataya at pamumuhay. Sufficient na po ang Biblia. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito po sa Expositors Edition. Huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe sa aming pong YouTube channel. Pakihit ang notification bell para wala po kayong mamiss na episode po namin.
At kung kayo po yung napagpala, maaari po bang makisuyo na inyong i-like at i-share ang amin pong video. Maaari din nyo po kami i-follow sa Facebook at sa Spotify. Ang Expositors Edition ay mapapakinggan din po dyan nga po sa Bicol Region, sa CARE 104.3 The Way FM at maging sa Mindanao region po, dyan po sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Ako naman po si Pastor Erwin Amador na nagsasabi po sa inyong be intentional in studying the Word of God, then be intimate with the God of the Word.